Nung bata ako, bukas na ang aking third eye. Kaya lahat ng mga bagay na nakikita ko, nasasanay ako. Kahit ikwento ko pa sa mga kaibigan, kakilala at pamilya. Hindi nila pinapaniwalaan. Kaya totoo nga ang kasabihan na ikaw lang ang nakakaalam. Ikaw ang nakakakita, ikipag-usap sa kanila. Isang araw, nung namatay yung kapitbahay namin, nakipaglamay kami. Ang gabi na yon ay maulan-ulan. Pasado na ng 2:00 na madaling araw. Nang biglang nagpakita sa akin, nakalutang pa ito at lupalapit sa akin. Natulala ako at tinapik ako ng kasama ko. Nabaling ako sa kanya. Bigla itong nawala, parang bula. Lumapit ako sa kanyang kabaong at bumulong. At sa aking paglalakad, na maulan-ulan pa, bigla akong nakakita ng nilalang. Mataba ito, ngunit nung aking nakita, payat lang at lupaypay na parang papel. Ng aking sigawan, bigla itong nawala at sabay ako'y napatakbo ng paparipas papunta sa amin. Kinaumagahan, nagtanong-tanong ako sa aming mga matatanda sa baryo. Ito pala ay isang estudyante na nasa kasaan ng truck. Kwento pa sa akin na matatanda, driver ito ng kanyang tatay. Lasing ang tatay at sinabihan ng bata na siya na lang daw ang magmamaneho pa uwi. Naitulak to ng tatay niya at biglang may pumutok sa kagulong ng truck. Nakita niya ang anak niya pala ito. 1980s pa pala ang nangyaring aksidente na yun. Kaya 2006 doon ko nakita yun. Kaya hindi na ako nagtaka kung bakit ko nagpapakita nun. Isang hapon nung naglalaro kami ng aking kapatid sa may bayabas, biglang may nakita kaming isang babaeng maputi at napakataas. Naglalaro kami ng holen ng aking kapatid. Sabay, pinagbabato namin ito at namin nakita lumipad at naging hayop. Bumagsak ang timba na may lamang tubig. Kalaunan ng 5:00 ng hapon, nilalagnat na kami ng kapatid ko. Habang nagluluto ang aking ina sa may harapan, nilalagnat na pala ang aking kapatid. Napasigaw ito at sabing may lumulutang na tao. 3, tagi-isang sinelas at tumatawa ng malakas habang nakalutang ito papunta sa sampalok na dinadaanan namin. Iniwan ni mama ang kanyang niluluto. Sabay ipinasok kami sa loob ng bahay hanggang hinihintay namin makauwi ang aming tatay. Tapos 10 oras ng gabi, may tumatalon. May lumalatigo ng mga bata at tinatawag kami. Hinawakan kami ng aming tatay at sabing huwag kaming lalabas. At sila ay nakaranas din na maiingay sa paligid namin ng 10 oras ng gabi na yun. Dahil ang bahay namin ay dating bahay ng Kastila. Kaya hindi na kami nagtataka kung bakit may mga kababalaghan na aming naengkwentro doon sa bahay na yun, sa Pampanga. Kung nagustuhan mo itong video na to, ay para sa iyo. Sana ay mag-iwan ng like, subscribe, at pag-share na rin. Hanggang dito na muna tayo. El que habita la brisa.